Timothy, isang bulong. Mahina, ngunit sapat na para marinig at magpatindig sa mga balahibo ni Remedios. Napahinto siya sa paglalakad sa pasilyo. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang nakakapit sa laylayan ng kanyang duster. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto ng kanyang apo, si Mika. Ang boses na yon, malambing at nagpapatulog, ay pag-aari ni Rogelio, ang kanyang manugang. Pero hindi Mika ang binanggit niya. Timothy, ang pangalan ng yumaong anak ni Rogelio. Ilang oras lang ang nakalipas, payapa ang lahat. Ang sikat ng hapon ay ginintuan at abala si Remedios sa pagdidilig ng kanyang mga halaman sa hardin. Ang halimuyak ng mga rosal ay kaaya-aya sa hangin. Ang kanyang 4 na taong gulang na apo, si Mika, ay masayang naglalaro ng kanyang mga manika sa damuhan. Ang tawa niyang parang musika sa pandinig ni Remedios ay nagpapagaan sa anumang pagod na kanyang nararamdaman. Sa mga sandaling tulad nito, nakikita niya ang mundo bilang isang lugar na puno ng pag-asa. Hanggang sa marinig nila ang ugong ng isang paparating na sasakyan, ang kotse ni Rogelio. Nakita ni Remedios ang pagbabago. Ang nangiti sa mga labi ni Mika ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Ang kaninang sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang anino ng takot. Mabilis niyang niyakap ang kanyang manika at tumakbo papasok sa bahay na hindi man lang lumingon. Sinundan niya ito ng tingin at isang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto ni Mika. Doon, sa loob ng aparador, ay nakita niya ang apo. Gumawa ito ng isang maliit na kubo gamit ang mga unan at kumot. Nakaupo si Mika sa loob, mahigpit ang yakap sa kanyang manika at bahagyang nanginginig. Lumuhod si Remedios. Mika, apo, nandito na si Papa Rogie mo. Halika na, maghahapunan na tayo. Umiling lang ang bata. Ang mga matay nakatutok sa sahig. Hinaplos niya ang buhok nito. Bakit ka nagtatago dito, anak? Hindi sumagot si Mika. Ngunit sa katahimikan na yon, naririnig ni Remedios ang isinisigaw ng takot nito. Pagdating ng hapunan, pilit na pinasigla ni Marilyn, ang kanyang anak, ang usapan. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong niya kay Rogelio, habang nagsasandok ng kanin sa plato nito. Okay lang, maraming ginawa sa opisina, sagot ni Rogelio, ngunit tila malayo ang isip. Napansin ni Remedios ang pagod sa mga mata ng kanyang manugang. Ang mga guhit sa noo nito ay tila mas lumalim. Sa simula, inakala niyang dala lang ito ng stress sa trabaho. Ngunit habang tumatagal-tagal, may ibang bagay siyang napapansin, isang bagay na mas madilim. Biglang may kinuha si Rogelio mula sa kanyang briefcase, isang maliit na laruang kotse. Inabot niya ito kay Mika. Para sa'yo ito, Timothy. Natahimik ang buong hapagkainan. Napasinghap si Remedios. Si Marilyn ay mabilis na tumawa. Isang tawang pilit at hindi abot sa kanyang mga mata. Mahal, si Mika yan. Nagbibiro ka na naman. Kinuha ni Marilyn ang laruan at marahang itinabi. Kumain ka na, Mika anak. Ngunit si Rogelio ay nakatitig lang kay Mika na para bang may ibang bata siyang nakikita. Napayuko si Mika at itinulak ang kanyang plato. Busog na po ako, mahinang sabi nito at mabilis na bumaba sa upuan at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Hindi yun biro, naisip ni Remedios. Ang mga mata ni Rogelio kanina, walang bahid ng pagbibiro. Mayroon itong kalituhan. At ngayon, heto siya, nakatayo sa labas ng kwarto, pinakikinggan ang parehong maling pangalan na binubulong sa dilim. Matulog ka na, anak. Mahal na mahal ka ni Papa. Timothy. Naramdaman ni Remedios ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Hindi ito pagod. Hindi ito stress sa trabaho.
Mayroong isang aninong gumagapang sa loob ng kanilang tahanan at sa kauna-unahang pagkakataon, totoong natakot si Remedios para sa kaligtasan ng kanyang apo. Pinatay ni Marilyn ang screen ng kanyang cellphone. Kumislap sa dilimang confirmation message mula sa bangko. Your credit card payment has been successfully processed. Napabuntong hininga siya. Isa na namang malaking kabawasan sa sweldo ni Rogelio. Pero sulit lang. Ang bagong dining set, ang aircon sa sala, ang buwan ng hulog para sa kotse. Lahat ng ito ay simbolo ng buhay na pinangarap niya. Isang buhay na komportable at panatag. Isang buhay na ibinigay sa kanya ni Rogelio. Sinulyapan niya ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang mukha nito ay payapa sa pagkakatulog. Ngunit kahit doon, nakikita niya ang bakas ng pagod. Napapagod lang talaga siya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sino ba namang hindi mapapagod sa dami ng responsibilidad nito sa kumpanya? Responsibilidad na bumubuhay sa kanila. Kaya naman nang lapitan siya ng kanyang ina kinabukasan sa kusina, habang nagtitimpla siya ng kape, agad siyang nakaramdam ng inis. Anak, pwede ba tayong mag-usap sandali? Mahinahong simula ni Remedios. Tungkol saan, ma? Sagot ni Marilyn, hindi inaalis ang tingin sa binabating itlog. Tungkol kay Rogelio at kay Mika. Napahinto si Marilyn. Inilapag niya ang tinidor nang may kaunting diin. Ano na naman po ito? Napapansin ko lang na tila laging takot si Mika sa kanya. At kagabi, nag-atubili ang kanyang ina na tila naghahanap ng tamang salita. Tinawag niyang niyang Timothy si Mika habang pinapatulog. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Marilyn, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang iritadong buntong hininga. Humarap siya sa ina, pilit nang ngumiti. Ma, napag-usapan na natin to. Pagod lang si Rogelio. Masyado siyang stressed sa trabaho. Normal lang na kung minsan ay nagkakamali siya ng pangalan. You're making a big deal out of nothing. Hindi ito nothing, Marilyn. Nakita ko ang takot sa mata ng apo ko. Takot? Ma, baka naman po kayo ang nananakot sa bata sa sobrang pag-aalala ninyo. Matalas na sagot ni Marilyn. Agad niyang pinagsisihan ang sinabi. Ngunit huli na. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng ina. Pero imbes na humingi ng tawad, mas lalo niyang pinatigas ang kanyang puso. Hindi niya kailangan ito. Hindi niya kailangan ng ganitong problema ngayon. Please, ma, sabi niya. Mas mahina na ngayon ang boses. Huwag niyo nang dagdagan ang stress niya, Prip ka. Huwag niyo nang dagdagan ang stress ko. Ayos lang kami. Ayos lang kami. Inulit niya sa kanyang isip. Isang mantra, isang kasinungalingan na kung uulit-ulitin mo, baka sakaling magkatotoo. Naalala niya ang mga araw pagkatapos pumanaw ng kanyang ama. Baon sila sa utang. Siya, na halos hindi makahanap ng matinong trabaho. Ang kanyang ina, na sinubok magtinda-tinda para lang may pangkain sila. Pagkatapos ay dumating si Rogelio. Isang byudo, oo. At may sariling pinagdadaanan, ngunit mabait, matatag, at handang tumulong. Siya ang sumagip sa kanila. Inalok siya ng pagmamahal, ng seguridad. Paano niya ngayon tatalikuran ang lahat ng yon dahil lang sa ilang pagkakamali? Mamaya-maya, habang nag-aayos siya ng mga laruan ni Mika, nakita niya ang maliit na kotseng ibinigay ni Rogelio kagabi. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa ilalim ng mga damit sa aparador, kung saan hindi ito makikita ni Mika. Pagwawalis lang ito ng problema sa ilalim ng alpombra, alam niya. Pero sa ngayon, ito lang ang kaya niyang gawin. Ang magtayo ng pader. Isang pader na gawa sa mga kasinungalingan at mga pagdadahilan para protektahan ang perpektong pamilya na kanyang binuo. Humarap siya sa kanyang ina bago umalis papunta sa sala. Ang mga mata niya'y malamig at walang emosyon. Kung wala po kayong magandang sasabihin, ma, mas mabuting manahimik na lang kayo.
Ang bawat salita ay parang isang blok ng semento na idinadagdag niya sa pader. Ginagawa itong mas mataas, mas matibay. Isang pader na hindi niya alam ay siya ring nagkukulong sa kanya. Hindi mapakali si Remedios sa kanyang higaan. Ang mga salitang binitiwan ni Marilyn kaninang umaga ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Mas mabuting manahimik na lang kayo. Napabuntong hininga siya at bumangon. Siguro'y isang basong tubig lang ang kailangan niya para kumalma. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na pasilyo, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw. "Huwag po. Ayoko, Mama." Galing ito sa kwarto ni Mika. Walang pag-aalinlangan, halos takbuhin ni Remedios ang pasilyo. Itinulak niya ang pinto at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo si Rogelio sa gitna ng kwarto. Buhat-buhat ang nagpupumiglas na si Mika. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ni Rogelio at ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay mayroong tingin na hindi para sa mundong ito. Mailap. Litong-lito. "Shh, Timothy! Bababa din ang lagnat mo," sabi ni Rogelio sa isang boses na pilit pinapakalma habang hawak-hawak ang isang basang bimpo na ipinupunas niya sa noo at braso ng umiiyak na bata. "Hindi po ako si Timothy. Ako po si Mika." Humahagulgol si Mika. Ang maliliit niyang kamay ay pilit na tinutulak palayo ang dibdib ni Rogelio. Parang yelo ang dumaloy sa mga ugat ni Remedios. Ang eksena sa kanyang harapan ay isang bangungot na nagkatotoo. Hindi na ito isang simpleng pagkakamali ng pangalan. Ito ay isang delusyon. "Rogelio, bitiwan mo ang bata!" Sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Mabilis siyang lumapit at walang pag-iingat na hinila si Mika mula sa mga braso ng kanyang manugang. Mahigpit niyang niyakap ang nanginginig na apo na agad namang isinubsob ang mukha sa kanyang balikat. "Lola! Lola!" Paulit-ulit na bulong ng bata sa gitna ng mga hikbi. Napatingin si Remedios kay Rogelio. Sa ilalim ng biglaang komosyon, tila natauhan ito. Kumurap-kurap siya na parang isang taong biglang nagising. Ang mailap na tingin sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng lubos na pagkalito. "Ma? Anong nangyayari?" Tanong niya. Ang boses ay parang galing sa malayo. Tumingin siya sa basang bimpo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kay Mika na umiiyak sa bisig ni Remedios. Bakit umiiyak si Mika?" Bago pa man makasagot si Remedios, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Marilyn na halatang nagising sa ingay. Nakita niya ang kanyang ina na yakap-yakap ang umiiyak na si Mika at ang kanyang asawa na nakatayong tulala. At tulad ng dati, ang una niyang piniling protektahan ay hindi ang kanyang anak. "Mahal, anong nangyari?" Malambing na tanong ni Marilyn habang lumalapit kay Rogelio. Hinahaplos ang braso nito. "Hindi ko alam. Nagising na lang ako." Sagot ni Rogelio. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Hinarap ni Marilyn ang kanyang ina. Ang pag-aalala sa mukha niya kanina ay napalitan ng galit. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. "Ano na namang ginagawa niyo dito, Ma? Kita niyo nang natutulog kami." Napatanga si Remedios. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. "Ang anak mo ay sumisigaw sa takot, Marilyn. At ako pa ang sinisisi mo. Sumigaw siya dahil ginulat niyo siya. Pumasok kayo dito na parang magnanakaw." Patuloy ni Marilyn. Ang boses ay tumataas. Itinuro niya si Mika. "Tingnan mo. Mas lalo siyang natakot dahil sa'yo." Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Remedios. Nakatayo siya roon, yakap-yakap ang nanginginig na bata na ang tanging kasalanan ay matakot sa taong dapat sana'y nag-aalaga sa kanya, habang ang sarili niyang anak ay binubulag-bulagan sa katotohanang nasa harap na nila. Tumingin siya mula sa galit na mukha ni Marilyn
patungo sa litong-litong mukha ni Rogelio at pababa sa umiiyak na mukha ng kanyang apo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Remedios na ang laban na ito ay hindi lang laban sa kung anumang karamdaman na mayroon si Rogelio. Ang mas mabigat niyang kalaban ay ang sarili niyang anak. Isang lalaking pagod ang nakatitig pabalik kay Rogelio mula sa salamin. Malalalim ang guhit sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, napapalibutan ng itim na bilog. Hindi niya kilala ang lalaking ito. O marahil, ayaw niya lang kilalanin. Sinapu niya ang lababo. Ang malamig na porselana ay nagbigay ng kaunting kalinawan sa kanyang isip na nababalot ng makapal na hamog. Ano niyong nangyari kagabi? May mga putol-putol na imahe, sigawan, iyak. Ang mga nanginginig na balikat ni Mika, ang galit sa mga mata ni Remedios, ang takot sa mukha ni Marilyn. Ngunit ang dahilan, ang pinagmulan ng lahat ng yon, ay isang blangkong pahina. Lumabas siya ng banyo at nakita niya si Mika sa hardin. Naglalaro kasama ang kanyang manika. Sikat na sikat ang araw at ang tawa ng bata ay umaabot hanggang sa kinatatayuan niya. Isang perpektong larawan. Ngunit sa halip na magdulot ng saya, isang matinding kirot ang sumaksak sa puso ni Rogelio. Bigla, wala na siya sa bahay sa Quezon City. Nasa loob siya ng isang malamig na conference room sa Cebu. Nakikinig sa isang presentasyon na hindi niya maintindihan. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa dati niyang asawa. "Nasan ka? Mataas ang lagnat ni Timothy." Sigaw nito sa kabilang linya. Ang boses ay basag sa pag-aalala. "Papunta na ako. Uuwi ako agad." Sagot niya. Ang puso niya ay kumakaripas. Pero hindi siya nakauwi agad. Na-delay ang kanyang flight. Ilang oras siyang naghintay sa airport. Bawat minuto ay parang isang pagtorture. Bawat anunsyo ng flight delayed ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Nasa ospital na siya nang matanggap niya ang pangalawang tawag. Huli na ang lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, ay wala na. At wala siya roon sa mga huling sandali nito. Wala siya roon para hawakan ang kamay nito, para sabihing lalaban sila. Ang bigat ng pagsisising iyon ay isang krus na pasan-pasan niya araw-araw. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nakatitig pa rin siya kay Mika. Ang isang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na dala ng hangin. "Timothy." Agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Alam niyang ginagawa niya iyon. Ang pagkalimot, ang pagtawag kay Mika sa ibang pangalan. At iyon ang mas nakakatakot. Ang magkaroon ng mga sandali ng kalinawan. Ang malaman na unti-unti kang nawawala sa iyong sarili, na parang isang barkong nilalamo ng dagat. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang takot na mas malala pa sa pagsisisi. Paano kung sa susunod? Sa pagkawala niya sa sarili, hindi lang pangalan ang magkamali niya. Paano kung ang mga bangungot ng nakaraan ay maging masyadong totoo? Paano kung masaktan niya ang batang ito na walang ibang ginawa, kundi ang magbigay liwanag sa madilim nilang tahanan? Napakuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Napakalakas. Naramdam niya ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang sakit ay isang paalala na totoo pa siya, na may kontrol pa siya. Hindi ko sila sasaktan, ipinangako niya sa sarili. Isang dasal, isang desperadong pakiusap sa kung anumang anino ang nagtatago sa kanyang isipan. Hinding-hindi. Ang bahay ay tila lumiliit. Ang mga pader ay tila lumalapit. Pagkatapos ng nangyari kagabi, pakiramdam ni Remedios ay isa na siyang dayuhan sa sariling tahanan ng kanyang anak. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Ang bawat salita niya ay sinusukat. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Marilyn ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Hindi niya na matiis. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng kausap. Dahan-dahan siyang lumabas at naglakad patungo sa katabing bahay
ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Jovelyn. "Mare, pasensya ka na sa abala," sabi ni Remedios habang pinapaupo siya ni Jovelyn sa kusina nito. Isang tasa ng mainit na kape ang agad na inilapag sa harap niya. Hindi na napigilan ni Remedios ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bumuhos ang lahat ng kanyang takot, ng kanyang frustrasyon. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jobs," humahagulgol niyang sabi. Si Marilyn, parang nagtatayo siya ng pader sa pagitan naming dalawa. At si Mika, "Natatakot ako para sa apo ko. Natatakot ako sa kung anong pwedeng gawin ni Rogelio." Pinakinggan siya ni Jovelyn ng may buong simpatiya. Nang matapos siyang magsalita, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Hinawakan ni Jovelyn ang kanyang kamay. "Mare, may dapat kang makita," mahinang sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalangan. "Ilang araw ko na tong iniisip kung ipapakita ko ba sa'yo o hindi. Ayokong makisawsaw, pero..." Huminga ito ng malalim. Pero para na rin ito sa kaligtasan ni Mika. Kinuha ni Jovelyn ang kanyang cellphone at may pinindot doon. Iniabot niya ito kay Remedios. "Kuha yan ng CCTV namin na nakatutok sa tapat ng kalsada. Nangyari to nung isang araw." Nanginginig ang mga kamay ni Remedios habang hawak ang telepono. Sa simula ng video, nakita niya si Mika na masayang naglalaro sa isang maliit na duyan-sayan sa kanilang hardin. Si Rogelio ang nagtutulak dito. Tila normal ang lahat. Isang mapagmahal na ama-amahan na naglalaro kasama ang kanyang anak. Ngunit bigla, natigilan si Rogelio. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatitig sa isang bagay sa malayo na wala naman doon. Pagkatapos, sa isang iglap, hinablot niya si Mika mula sa duyan. "Timothy, gumising ka!" Narinig ni Remedios ang sigaw ni Rogelio mula sa speaker ng cellphone. Ang boses ay puno ng matinding takot. May paparating na sasakyan. Nyugyug niya ang bata na nagsimula ng umiyak sa takot at pagkabigla. Nanigas si Remedios sa kanyang upuan, ang puso niya ay dumadagundong. Ito na ang bangungot na kinakatakutan niya. Ngunit ang sumunod na nangyari ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Mabilis na lumabas ng bahay si Marilyn. Inaasahan ni Remedios na kukunin nito si Mika. Napoprotektahan nito ang bata. Ngunit hindi si Mika ang nilapitan niya. Si Rogelio, hinawakan ni Marilyn ang kanyang asawa sa mga balikat. Ang kanyang mga kilos ay malambing at nagpapakalma. "Shh! Mahal!" Narinig ni Remedios ang bulong ni Marilyn. Ang boses ay puno ng pag-aalaga na dapat sana ay para sa kanyang anak. "Andito lang ako. Panaginip lang yun. Ligtas tayo." Dahan-dahang niyakap ni Marilyn si Rogelio na tila isang batang ginigising mula sa isang masamang panaginip. Pagkatapos lamang na kumalma na si Rogelio, saka lang binalingan ni Marilyn ang kanyang anak. Humarap siya kay Mika na nakatayong tulala. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngumiti si Marilyn, isang ngiting pilit at nakakatakot sa paningin ni Remedios. "Laro lang yun, baby," sabi ni Marilyn sa isang boses na pilit pinapasigla. "Naglalaro lang si Papa." Ang mga salitang iyon, "naglalaro lang si Papa." Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Remedios. Nahulog ang cellphone mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumagabog ito sa mesa, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na kasinungalingan ni Marilyn. Hindi lang ito pagbubulag-bulagan. Ito ay pagsisinungaling, pagkonsinti, pagtuturo sa isang bata na ang panganib ay isang laro lamang. Sa video, nakita niyang dahan-dahang lumabas si Marilyn ng frame. Naiwan si Mika na mag-isa. Nakatayo pa rin sa gitna ng hardin, nanginginig. Ang mukha ni Marilyn ay nakatago sa likod ni Rogelio. Ngunit ang kanyang boses, ang kanyang mga salita, malinaw na malinaw. Ang pader ng pagtanggi ni Marilyn ay hindi lang isang pader para sa sarili niya. Ito ay isang pader na itinayo niya sa pagitan ni Mika
at ng katotohanan. Napatingin si Remedios kay Jovelyn. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Ginawa niya yon. Halos pabulong niyang sabi, hindi makapaniwala. Nakita niya at sinabi niya na laro lang. Tumango si Jovelyn. Malungkot ang kanyang mukha. Mare, alam kong masakit, pero kailangan mong kumilos. Hindi na ito ligtas para kay Mika. Ang mga kamay ni Remedios ay nanginginig. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao ay naramdaman ang bigat ng pagtataksil na yon. Hindi lang sa apo, kundi sa sarili niyang dugo. Ang sarili niyang anak, na piniling protektahan ng isang delusyon kaysa sa isang inosenteng bata. Ang huling bahagi ng video ay tumatak sa kanyang isipan. Ang nag-iisang figura ni Mika na nakatayo pa rin, ang maliliit na balikat ay nanginginig sa pag-iyak, habang si Marilyn at Rogelio ay magkasama sa gitna ng pagkalito nito. Ang screen ng telepono ni Jovelyn ay dumilim, ngunit ang imahe ay nakaukit na sa isip ni Remedios. Ang pagtanggi ni Marilyn ay hindi na lamang pasibo. Ito ay isang sadyang pagtatago, isang aksyon ng pagpapanggap. Bumalik si Remedios sa kanyang tahanan. Ang puso niya ay parang tambol na humahataw sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa pag-aalala. Hindi na ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa labanan. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang apo. Ano man ang mangyari, ano man ang ibig sabihin nito para sa relasyon niya kay Marilyn. Puno ng determinasyon si Remedios nang bumalik siya sa bahay. Wala na ang takot at pag-aalangan. Napalitan na ito ng isang matinding galit. Galit na pinagsama-sama ng pagmamahal para sa kanyang apo. Naupo siya sa sala, naghihintay kay Marilyn. Bawat minuto na lumipas ay tila isang oras. Ang bawat tiktak ng orasan ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang marinig niya ang pagbukas ng gate at ang pagpasok ng sasakyan ni Rogelio, huminga siya ng malalim. Maya-maya, pumasok si Marilyn. Nagtataka ang tingin nang makita ang kanyang ina na nakaupo sa sala. Sa dilim, na tanging niyang ilaw lang mula sa kusina ang nagbibigay liwanag. Ma, bakit nandito pa kayo? Akala ko, umuwi na kayo kina Tita Jovelyn, sabi ni Marilyn. Tila may bahid ng pagkairita sa boses. Hindi sumagot si Remedios. Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone ni Jovelyn mula sa kanyang bulsa at ibinaba ito sa center table. Ang screen ay nakaharap kay Marilyn. Panoorin mo iyan. Mahinahon ngunit matigas na, sabi ni Remedios. At sabihin mo sa akin kung laro lang ba yan. Nag-aalangan si Marilyn. Ngunit ang autoridad sa boses ng kanyang ina ay nagtulak sa kanya upang kunin ang telepono. Pinindot niya ang play. Napanood ni Remedios ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Mula sa pagtataka, naging pagkabigla. Pagkatapos, isang matinding takot ang sumilay sa kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang sarili sa screen. Niyayakap si Rogelio at nagsisinungaling kay Mika. Nang matapos ang video, bumagsak ang kamay ni Marilyn. Ang telepono ay halos mahulog sa kanyang hawak. Ang pader na pinilit niyang itayo sa loob ng maraming araw ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Ma, hindi yan. Hindi ganyan ang ibig sabihin niyan. Nautal na sabi ni Marilyn, pilit na nagdadahilan. Hindi ganyan ang ibig sabihin? Ulit ni Remedios, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa yelo. Nakita kitang niyakap ang asawa mo na sinasaktan ng apo ko. Nakita kitang pinaniwala ang apo ko na laro lang ang takot na nararamdaman niya. Biglang tumayo si Marilyn. Ang galit ay kumukulo sa kanyang mga mata. Sumisigaw na naman ang kanyang depensa. Hindi niyo naintindihan, Ma. Kailangan niya ako. Kailangan namin siya. Sino ang magbabayad ng bills? Sino ang magpapakain sa amin? Siya ang nagbibigay ng lahat ng ito. Hindi niyo pwedeng sirain ang buhay namin. Ang bawat salita ni Marilyn ay parang kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Remedios. Hindi siya nakikita ng kanyang anak. Ang nakikita lang nito
ay ang pagkawala ng kanyang seguridad. Kailangan mo siya? Tanong ni Remedios. Ang kanyang tinig ay tumataas na ngayon. Ang kailangan ni Mika ay isang ina. Nasaan siya, Marilen? Nasaan ang nanay na dapat ay nagpoprotekta sa kanya? Pinalaki kita na may pananagutan. Pinalaki kita na alam ang tama sa mali. Napasinghap si Marilen, parang nasasaktan. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko. Alam ko kung anong pinagdadaanan mo, sigaw ni Remedios. Takot ka. Takot kang mawala ang lahat ng ito. Pero mas matindi ang takot na nararamdaman ng anak mo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakalakas. Nanginginig si Marilen. Ang mga luha ay nagsisimula nang bumaba sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng desperasyon. Hindi ko kaya, ma, bulong ni Marilen. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang balikan ng dati. Hindi ko kaya. Ngunit hindi na nagpadaig si Remedios sa panawagan ng kanyang anak. Nakita niya ang takot sa mata ni Marilen. Oo, ngunit nakita rin niya ang takot na mas malaki pa. Ang takot na halos lumamon sa kanyang apo. Kaya mo, Marilen, matigas na sabi ni Remedios. At kung hindi mo gagawin, ako ang gagawa. Sa isang iglap, bumalik ang galit ni Marilen. Ang kanyang mukha ay nagpumula. Umalis na kayo sa bahay na to, ma. Sigaw niya, inikaya. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong sala. Sinisira niyo ang pamilya ko. Umalis na kayo. Nakatitig si Remedios sa kanyang anak. Ang mga salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya kumurap. Hindi siya sumuko. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinulot ang telepono ni Jovelyn. Kung ito ang gusto mo, sige, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit puno ng bigat. Pero tandaan mo ito, Marilen. Hindi ko titigilan hanggat hindi ligtas ang apo ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas siya ng bahay ng kanyang anak, hindi dala ang galit, kundi ang isang matinding determinasyon. Ang pader ng kasinungalingan ni Marilen ay maaaring matibay, ngunit ang pagmamahal ng isang lola ay mas matibay pa. Bumagsak si Marilen sa sahig pagkatapos niyang isara ng malakas ang pinto. Ang bahay ay tahimik. Nakakapanindig balahibo ang katahimikan na yon. Mas malakas pa kaysa sa sigawan nila kanina. Ang bawat sulok ay tila bumubulong ng mga salitang sinabi niya sa kanyang ina. Umalis na kayo. Sinisira niyo ang pamilya ko. Tama ba siya? Talaga bang sinisira ng kanyang ina ang pamilya niya? O siya mismo ang gumagawa nito? Malingaw-ngaw sa kanyang isip ang boses ni Remedios. Ang kailangan ni Mika ay isang ina. Nasaan siya, Marilen? Napatingin siya sa paligid, ang malawak na sala, ang mamahaling set ng sofa, ang bagong flat screen TV, lahat ng ito ay ang simbolo ng buhay na pinili niya. Ang buhay na pinagsisikapan niyang panatilihin. Ngunit ngayon, ang mga bagay na yon ay tila wala ng saysay. Wala silang init. Wala silang pagmamahal. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng lahat ng ito. Naramdaman niya ang matinding pagod na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi lang pagod sa pisikal, kundi pagod sa pagtatago, sa pagpapanggap, sa paglaban sa katotohanan. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa silid ni Mika. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat isa ay may dalang libo-libong bigat ng pagsisisi. Nakita niya si Mika na mahimbing na natutulog, nakabaluktot sa ilalim ng kanyang kumot, mahigpit, na nakayakap sa kanyang manika. Kahit sa pagtulog, may bakas pa rin ng takot sa mukha ng bata. Isang bahagyang pagkipot ng noo, isang mahinang pagginig sa kanyang labi. Umupo si Marilen sa tabi ng kama. Hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang maliliit na buhok, ang malambot na balat, ang kanyang sariling anak. Laro lang yun, baby. Naglalaro lang si Papa. Ang mga salitang yon na sinabi niya sa video ay parang isang matalim na balaraw na sumaksak sa kanyang puso. Paano niya nagawa iyon?
Paano niya nagawang pagtakpan ang isang bagay na malinaw na nakasakit sa kanyang anak? Naalala niya ang dating Mika, masigla, madaldal, laging tumatakbo at tumatalon. Ang mga mata niya ay laging puno ng kislap ng katuwaan. Ang kanyang tawa ay laging malakas at malaya. Ngunit ang batang yon ay nawala. Ang Mika sa kanyang tabi ngayon ay isang anino ng kanyang dating sarili. Tahimik, mahiyain, at laging handang magtago sa pinakamaliit na ingay. Bumaba ang tingin niya sa braso ni Mika, kung saan bahagya pa ring bakas ang pulang marka ng pagkakayugyog ni Rogelio. Hindi ito laro. Ito ay sakit. Ito ay takot. At siya, ang kanyang ina, ay pinili ang kanyang sariling takot higit sa lahat. Ang takot na mawala ang Rogelio na kanyang pinagkakatiwalaan. Ang Rogelio na nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Ang takot na bumalik sa kahirapan, sa kawalan ng katiyakan. Ngunit ano ang halaga ng lahat ng iyon kung ang kapalit ay ang ngiti ng kanyang anak? Ano ang halaga ng malaking bahay at mamahaling gamit kung ang kanyang anak ay natutulog sa loob ng aparador? Napapikit si Marilyn. Naramdaman niya ang init ng mga luha na unti-unting namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ito galit. Hindi ito pagdadahilan. Ito ay purong pagsisisi. Anak, bulong niya, halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Ang kanyang mga kamay ay gumapang at marahang hinawakan ang kamay ng natutulog na bata. Malamig ito. Nanginginig. Ang tunog ng kanyang cellphone ang biglang pumutol sa katahimikan. Napatalon si Marilyn. Tiningnan niya ang screen. Si Lola Remy. Nag-aalangan si Marilyn. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit pa rin? Pagkapahiya? Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang bagong emosyon na bumabalot sa kanya. Pag-asa. Dahan-dahan, ang kanyang nanginginig na kamay ay lumapit sa telepono. Ang pangalan ng kanyang ina ay kumikinang sa screen. Lola Remy. Isang bahagi ng kanyang sarili ang gustong i-reject ang tawag, ang tapusin ang koneksyon. Gusto niyang manatili sa kanyang pader ng pagtanggi, sa kanyang ilusyon ng seguridad. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa katotohanan na masakit, na magwawasak sa mundo niya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na ngayon, ay pinangingibabawan ng imahe ni Mika na natatakot, ay desperadong humingi ng tulong. Isang boses sa kanyang isipan ang nagsasabing, si Mama lang ang makakatulong sa akin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Nanginginig ang kanyang labi. Kung pipiliin niya ang tawag na yon, alam niyang ang buhay niya ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ang telepono ay patuloy na nagri-ring. Bawat ring ay parang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Humahampas sa pader na kanyang itinayo. Hindi siya nakagalaw. Nakatitig lang siya sa pangalan ng kanyang ina, sa pagitan ng pag-asa at pagkalito, ng pagsisisi at matinding takot. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pinanghahawakan ay nawala na. Ang perpektong pamilya, ang mapagmahal na asawa, ang masayang anak, lahat ay naging abo. Ang huling ring ay huminto. Ang screen ay dumilim. Napahagulhol si Marilyn. Ang kanyang mga kamay ay sumapo sa kanyang bibig upang pigilin ang malakas na pag-iyak. Nakatingin siya sa natutulog na Mika. Hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ina. Muli, ang kanyang sariling takot ang nanaig. Ngunit sa pagtangging iyon, sa pagkabigong sumagot, ay mayroong isang bagay na nagbago. Hindi na ito galit. Ito ay isang matinding kalungkutan na umabot sa pinakapuno ng kanyang kaluluwa. At sa katahimikan na iyon, mayroong isang bahagyang butil ng pag-asa na nagsimulang sumibol. Isang butil na nagsasabing, hindi pa huli para maging isang ina. Ang umaga ay malamig at tahimik.
Nakatulala si Remedios sa kanyang inuupahang kwarto. Pagkatapos siyang paalisin ni Marilyn, wala siyang ibang napuntahan kundi ang lumang kwarto na dati inuupahan niya bago siya manirahan sa bahay ng kanyang anak. Ang bawat butil ng kanyang pagkatao ay naramdaman ang sakit ng pagtatakwil ng sarili niyang dugo. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, mayroong isang bagay na mas matibay, ang pagmamahal sa kanyang apo. Hindi siya susuko, hinding-hindi. Naramdaman niya ang matinding pagkaapura. Bawat sandali na lumilipas ay isang sandali na si Mika ay nasa panganib. Hindi niya kayang hayaan ang kanyang apo na mabuhay sa takot. Kailangan niyang kumilos. Hindi na sapat ang salita. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono na mayroon lamang ilang contacts. Huminga siya ng malalim. Pinakakalma ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Ang unang tatawagan niya ay si Dr. Reyes, isang dating kaklase na ngayon ay isang respetadong psychiatrist. Ilang taon na rin silang hindi nag-uusap, ngunit alam niyang matulungin ito. Hello, Dr. Reyes. Si Remedios po ito, Remedios Santos. Paumanhin po sa abala. Alam kong gabi na. Pero meron lang po akong napakahalagang bagay na kailangan ng inyong tulong. Ikinuwento niya ang lahat, ang bawat detalye, mula sa unang mga palatandaan hanggang sa video ni Jovelyn at ang pagtanggi ni Marilyn. Narinig niya ang paghinga ng malalim ni Dr. Reyes sa kabilang linya. Remedios, malinaw na may demensya si Rogelio, posibleng Alzheimer's, at ang sitwasyon ni Mika, kailangan ng agarang interbensyon. Malinaw na sabi ni Dr. Reyes. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tatawagan ko ang isang kaibigan kong social worker na pwedeng makatulong sa inyo. Isang munting pag-asa ang sumilay sa dibdib ni Remedios. Hindi siya nag-iisa. Ang pangalawang tawag niya ay para kay Sister Agnes, ang social worker na nirekomenda ni Dr. Reyes. Ipinaliwanag niya muli ang sitwasyon, ang pangangailangan na protektahan si Mika. Aayusin ko ang lahat, Ate Remy, sabi ni Sister Agnes. Kailangan natin ng isang formal na interbensyon. Hindi ito madali, ngunit ito ang tanging paraan para matauhan ang anak mo at para matulungan si Rogelio. Sa kanyang ikatlong tawag, idinial niya ang numero ni Padre Jose, ang kanilang paring pamilya sa loob ng maraming taon. Hindi lang ito para humingi ng payo sa espiritual, kundi para humiling na maging tagapamagitan. Alam niyang igagalang ni Marilyn ang pari. Nagsimula ng magsara ang mga tawagan. Ramdam ni Remedios ang bigat ng mga responsibilidad na kanyang pinasan. Ngunit sa bawat opo at sige po na naririnig niya mula sa kabilang linya, mas lalong lumalakas ang kanyang determinasyon. Isang plano ang nabuo. Isang plano na hindi pwedeng mabigo para kay Mika. Hinanap niya ang pangalan ni Marilyn sa kanyang contact list. Ito ang tawag na pinakamahirap. Huminga siya ng malalim. Nagtipon ng lakas. Kailangan niyang maging matatag para sa apo niya. Dahan-dahan, itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Sa kabilang linya, naramdaman ni Marilyn ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa gilid ng kanyang kama. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Nag-aalangan siya, ngunit ngayong gabi, mayroong kakaiba sa kanyang ina. Isang tono na hindi niya pa naririnig dati. Anak, kalmado ngunit matatag ang boses ni Remedios. Bukas, mag-uusap tayong lahat para kay Mika. Ang mga salitang yon ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang utos. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Marilyn ang isang malalim na takot. Takot na ang lahat ng kanyang pinagtataguan ay malapit ng mabunyag. Nang bumukas ang pinto para kay Marilyn, tila gumuho ang kanyang mundo. Nakatayo si Lola Remy sa labas, hindi nag-iisa. Sa likod niya ay isang babae na may matatalim na tingin at nakasuot ng formal na damit. Si Sister Agnes, ang social worker. Sa tabi nito ay isang lalaki na may mapayapang aura ngunit may seryosong mukha.
si Padre Jose. At sa huli, isang pamilyar na mukha na kinatatakutan niya, si Dr. Reyes. "Ma, anong ibig sabihin nito?" Halos pasigaw na tanong ni Marilyn. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil at matinding galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Mag-uusap tayo, Marilyn," matatag na sabi ni Remedios. Hindi nag-alinlangan sa tingin ng kanyang anak. Pumasok sila. Ang sala, na dati puno ng katahimikan at pagtanggi, ay biglang napuno ng tensyon. Naupo sila sa magkabilang sofa. Si Rogelio ay nakaupo sa tabi ni Marilyn. Tila hindi maintindihan ang nangyayari. Si Mika ay nakakapit kay Remedios. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng duster nito. Sinimulan ni Dr. Reyes ang usapan. Ang kanyang boses ay kalmado, professional. "Rogelio, maaari ko bang malaman kung ano ang nararamdaman mo nitong mga nakaraang araw?" Kumunot ang noo ni Rogelio. Tila nahihirapan siyang hanapin ang tamang salita. "Pagod po. Minsan po nalilito ako. Parang may nawawala sa akin." "Tungkol sa iyong anak na si Timothy," patuloy ni Dr. Reyes, malumanay ang boses. "Maari mo bang ikwento sa amin ang nangyari?" Biglang nagbago ang mukha ni Rogelio. Ang kalituhan ay napalitan ng sakit. "Si Timothy, mataas ang lagnat niya. Hindi ako nakauwi agad." Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. "Ano ang kinalaman ni Mika rito, Rogelio?" Tanong ni Sister Agnes, direktang ngunit may paggalang. Napatingin si Rogelio kay Mika. Lumaki ang kanyang mga mata. Si Mika? Si Mika. Ngunit may bahid ng pagkalito pa rin sa kanyang tinig. "Pero minsan, nakikita ko si Timothy. Lalo na pag may lagnat siya." Umiling si Marilyn. "Hindi ito totoo. Ginagawa lang nila to para sirain ang buhay namin." "Marilyn, mayroon kaming dapat ipakita sa'yo." Kalmado ngunit matatag na sabi ni Remedios. Inilabas niya ang cellphone ni Jovelyn at inilagay sa center table. Nagsimula nang mag-play ang video. Ang video ng pagyugyog ni Rogelio kay Mika. Ng mga salita ni Rogelio na tinatawag siyang Timothy. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang sariling boses, ang kanyang sariling kilos, na niyayakap si Rogelio at nagsisinungaling kay Mika. Nang matapos ang video, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nanginginig si Marilyn. Ang kanyang galit ay naglaho. Napalitan ng matinding takot at kahihiyan. Nakatingin siya sa kanyang sarili sa video, sa kanyang sariling pagtataksil. Ngunit ang hindi inaasahan ay nangyari. Habang nakatingin si Rogelio sa screen, habang nakikita niya ang kanyang sarili na nanlilisik ang mga mata, umiiyak si Mika. Biglang may tila bombang sumabog sa kanyang isipan. Parang nagliwanag ang kanyang utak. Ang makapal na ulap ng kalituhan ay biglang kumilos, nagbigay daan sa isang maikling sandali ng perpektong kalinawan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. "Ako yan! Sinaktan ko siya!" Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang bawat sandali ng video ay parang isang matalim na piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang kaluluwa. "Natatakot ako," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nawawala na ako sa sarili ko." Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa screen patungo kay Mika na mahigpit na nakakapit sa kanyang lola at sa wakas kay Marilyn. Nakita niya ang takot sa mukha ni Marilyn, ngunit nakita rin niya ang sakit. At ang sakit na yon ay sumalamin sa kanyang sariling puso. "Mahal." Nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. "Mahal, kailangan kong umalis." Nagulat si Marilyn. "Ano ang sinasabi mo, mahal? Hindi mo kami pwedeng iwan." Umiling si Rogelio. "Kailangan kong umalis para hindi na matakot si Mika kay Papa Rogie." Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang butas sa gitna ng puso ni Marilyn. Sa sandaling iyon,
Ang lahat ng kanyang pagtatago, ang lahat ng kanyang pagtanggi, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho. Ang Rogelio na kanyang minahal, ang Rogelio na kanyang pinoprotektahan, ay nagpapakita ng isang gawaing mas matapang at mas mapagmahal kaysa sa anumang nagawa niya. Dahil sa pagmamahal sa kanila, handa si Rogelio na isakripisyo ang kanyang sarili. Ang bigat ng lahat ay dumapo kay Marilyn. Ang katotohanan ay parang isang alon na bumagsak sa kanya at hindi siya handa. Nagsimula siyang humikbi. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas, hanggang sa naging isang malakas na pag-iyak na pumuno sa buong silid. Hindi ito galit, hindi ito takot. Ito ay isang tunog ng isang puso na tuluyang nabasag. Sinalo ni Remedios si Mika. Habang si Marilyn ay tuluyan ng bumagsak sa sahig, ang kanyang mga kamay ay sumapos sa kanyang mukha. Ang katotohanan ay sa wakas ay sumilay. At ito ay masakit. Isang nakakabiinging katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng pagbagsak ni Marilyn. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng pagkawasak. Ang bawat isa ay nakatulala, tila hindi pa lubusang nakakabawi sa bigat ng mga salitang binitiwan ni Rogelio. Dahan-dahan, lumapit si Sister Agnes kay Marilyn. Hinaplos ang kanyang likod. Si Padre Jose ay lumapit kay Rogelio, marahang inalalayan ang kanyang balikat. Si Dr. Reyes ay nagsimulang magpaliwanag ng mga susunod na hakbang. Ang mga salita niya ay tila lumulutang sa ere. Hahatid po namin si Rogelio sa center mamaya, Ma'am Marilyn. Naroon na po ang lahat ng kailangan niya para sa kanyang kalagayan, sabi ni Sister Agnes, malumanay ang boses. Ang mga salita ay tila hindi marinig ni Marilyn. Nakaupo pa rin siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay bumabagal, ngunit ang sakit sa kanyang mukha ay nananatili. Pumasok si Remedios, yakap-yakap si Mika. Mahigpit ang yakap ng bata sa kanya. Tila natatakot na mahiwalay. Kinuha niya ang maliit na sobre mula sa kanyang bag, ang kanyang passbook sa bangko, ang kanyang ipon sa buong buhay niya. Lumuhod siya sa harap ni Marilyn. Anak, hindi ka nag-iisa. Napatingin si Marilyn sa kanyang ina. Ang mga mata ay namumula at puno ng tanong. Inabot ni Remedios ang sobre. Ito ang ipon ko. Hindi ito sapat para sa lahat, pero makakatulong ito para kay Rogelio at para sa inyo. Napailing si Marilyn. Hindi. Hindi ko matatanggap. Dapat hindi niyo ginagawa yan. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Matatag na sabi ni Remedios. Kailangan nating ayusin ito. Magkasama tayo. Ang mga salitang yon ay tila bumiyak sa huling pader na itinayo ni Marilyn. Biglang, niyakap niya ang kanyang ina. Ang kanyang ulo ay isinubsob sa balikat nito at muling humikbi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng galit o takot, kundi luha ng kalungkutan at pagsisisi. Maya-maya, sinamahan nila si Rogelio sa center. Ang pamamaalam ay puno ng lungkot. Rogelio, sa isang sandali ng kalinawan, ay marahang niyakap si Mika. Magpapagaling si Papa, okay? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila pagod na pagod. Tumango si Mika. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng luha. Niyakap ni Marilyn si Rogelio, mahigpit, na tila ayaw nang bumitaw. Mahal, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Marilyn, sagot ni Rogelio. At pagkatapos ay pumasok na siya sa loob. Naiwan si Marilyn na nakatayo doon. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa wakas, ang kanyang pagtanggi ay naglaho. At ang tunay na sakit ay nagsimulang dumaloy. Nang gabing iyon, sa bahay, tahimik ang lahat. Ang pagkawala ni Rogelio ay ramdam na ramdam. Ngunit may isang bagay na nagbago. Pinilit ni Marilyn ang kanyang sarili na bumangon. Lumapit siya sa silid ni Mika, kung saan nakaupo si Remedios sa tabi ng kama ng bata. Lumuhod si Marilyn sa harap ni Mika. Ang kanyang mga mata ay namamaga.
Ngunit ang kanyang tingin ay malinaw. Anak, mahinang sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Sorry. Sorry kung natakot ka. Kasalanan ni Mama. Patawarin mo si Mama. Tumingin si Mika sa kanyang ina. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi pagkalito. Dahan-dahan, itinukod ni Mika ang kanyang maliit na kamay at inilagay sa pisngi ni Marilyn. Isang simpleng kilos. Ngunit para kay Marilyn, ito ay parang isang simula. Niyakap ni Marilyn ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit ngayon, may halong pag-asa ang mga luha niya. Isang pag-asa na sa wakas ay makakahanap sila ng kapayapaan. Lumipas ang ilang linggo. Ang pagkawala ni Rogelio ay hindi nawala. Ngunit ang bigat nito ay unti-unting lumuwag, napalitan ng isang bagong ritmo ng buhay. Ang bahay na dati puno ng tensyon at hindi sinasabing takot ay dahan-dahang napuno ng katahimikan na sinasabayan ng mga tunog ng pagbabago. Si Marilyn, na dati nakasandal lamang sa kanyang asawa, ay nagpakita ng lakas na hindi inaasahan. Nag-apply siya ng trabaho. Sa una, nahirapan siya. Ang kanyang karanasan ay limitado at ang kanyang isip ay gulong-gulo pa. Ngunit sa bawat rejection, mas lalo siyang nagiging determinado. Kakayanin ko to, Ma, sabi niya kay Remedios isang gabi. Habang nag-aayos ng kanyang resume, ang mga mata niya ay may bakas pa rin ng pagod. Ngunit meron na ring bagong kislap ng pag-asa. Si Remedios naman, sa kabila ng pagiging malungkot sa sitwasyon, ay naging matatag na pundasyon ng pamilya. Siya ang nag-aalaga kay Mika, siya ang nagluluto, at siya ang nagbibigay ng payo at lakas kay Marilyn. Ginagamit niya ang kanyang ipon, hindi lamang para sa pagpapagamot ni Rogelio, kundi para rin sa pang-araw-araw na pangangailangan nila Marilyn. Linggo-linggo, bumibisita sila kay Rogelio sa Specialized Memory Care Center. Minsan, nakikilala sila ni Rogelio. Niyayakap niya si Marilyn, hinahalikan si Mika. Ang kanyang mga mata ay nagiging malinaw sa loob ng ilang sandali. At sa mga sandaling iyon, naroon pa rin ang Rogelio na kanilang minahal. Ngunit minsan, nalilito siya. Tinatawag pa rin niya si Mika na Timothy. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Ito ay malungkot. Oo. Ngunit merong isang pag-unawa na bumalot sa kanila. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagal na pagbisita, umuwi sila sa bahay. Walang Rogelio, ngunit merong isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Naghanda si Remedios ng simpleng hapunan, tinola, paborito ni Mika. Nagsalo-salo sila sa mesa. Ang tunog ng mga kubyertos at ang tahimik na pagnguya ay pumuno sa silid. Walang malakas na pagtawa, walang sigawan, ngunit walang din tensyon. Ma, naalala niyo po ba noong bata pa ako, sinabi niyo na ang tinola niyo ang pinakamasarap sa buong mundo. Sabi ni Marilyn, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumawa si Remedios. Aba, at totoo naman yan, lalo na kung may sabaw at sili. Sa mga sandaling iyon, ang nakaraan ay tila hindi na gaanong masakit. Ang hinaharap ay hindi na gaanong nakakatakot. Pagkatapos, nang sinabi ni Remedios ang isang lumang biro, isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig, ang nangyari. Isang maliit na tawa ang kumawala mula sa mga labi ni Mika. Isang tunog na halos nakalimutan na ni Remedios. Isang tunog na parang musika sa kanyang pandinig. Napatingin si Remedios kay Mika. Ang bata ay nakangiti. Isang maliit, ngunit tunay na ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi sa takot, kundi sa isang bagay na tila pag-asa. Isang nangiti na nagpapahiwatig na ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Tiningnan ni Remedios si Marilyn na nakangiti rin. Ang kanyang anak ay nagbago, naging mas matatag, naging mas matapang, at higit sa lahat, naging isang ina. Hindi ito isang fairy tale ending.
Ang daan sa paghilom ay mahaba pa, at ang kalungkutan ay mananatili. Ngunit sa pagniting iyon ni Mika, sa pagbabagong yon ni Marilyn, nakita ni Remedios ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal na handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit, upang protektahan ang mga pinakamamahal. Ang pagmamahal na lumalago sa gitna ng pagsubok, na nagbibigay ng lakas at pag-asa, kahit na ang lahat ay tila nawala. Magkasama sila bilang isang pamilya, at iyon ang pinakamahalagang bagay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Lola Remedios, Marilyn, Mika at Rogelio. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagbibigay oras sa pagsubaybay sa kwentong ito. Isang malaking karangalan para sa akin ang ibahagi ang paglalakbay na ito kasama ninyo. Ang bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa sa hangaring maabot ang inyong mga puso. Sa paglikha ng kwento ni na Lola Remy, Marilyn, Mika at Rogelio, nadiskubre ko muli ang kahalagahan ng pag-ibig na matapang, ang pag-ibig na hindi lang nakikita ang ganda, kundi handang harapin ang mga anino at katotohanan, gaano man ito kasakit. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating harapin ang ating mga takot at piliin ang kapakanan ng mga mahal natin higit sa lahat. Naway ang kwentong ito ay naghatid hindi lamang ng drama at damdamin, kundi pati na rin ng aral at inspirasyon. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa bawat hamon, mayroong pagkakataon para sa pagbabago, paghilom, at pagtuklas ng mas malalim na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Huwag po nating kalimutan na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa ating sarili. At ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na sandali, kung tayo ay magkakapit-bisig at maniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal. Nagpapasalamat ako muli sa inyong lahat. Inaasahan ko ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ay mahalaga sa akin. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat po.